Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin saglit itong naging pamamahagi ng ayuda ni PBBM sa Bungaw, Tawi-Tawi. At ang sinasabi po nila ay nasa 135,000 na individual ang nakareceive ng halos 700 million during doon sa pagserbisyo ng bagong Pilipinas. Samantalang dito naman sa babang bahagi, may balita naman na galing sa Manila Times na ang sinasabi ay 400 million lang yung napunta sa mga tao. Panoorin muna po natin ito. Pinagtatakpan lang ng Marcos admin ang mga problemang ito sa pamamagitan ng pamamahagi ng ayuda sa publiko para masabi na may nagagawa talaga sila. Subalit, tila dito rin sila nakakakuha ng mga kickback dahil nabulgar sa isang balita na halos 300 million ang nawawala sa pamamahagi ng ayuda sa Tawi-Tawi. Kaya naman sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila, ang PCO o ang local official na naabutan mismo ng sinasabing ayuda? So, hayan po yung balita. Ang sinasabi ni Bagong Pilipinas serbisyo ay 700 million. Samantalang ang sinasabi nitong mayors ng Tawi-Tawi ay 400 million lang ang napunta sa kanila. So dito pa lang mag-iisip na tayo. Saan napunta yung 300 million halos sa isang iglap nawala. Samantalang presidente na yung nagsasabi. So sa Makatwid may problema. Tingnan naman po natin itong sinasabi ni Mayor Magalong. Ito po yan. Ito po yan. Matapos ang pananahimik bunsod ng pagiging abala bilang alkalde, biglang naglabas ng pasabog si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa aniyay pandurugas ng ilang opisyal ng gobyerno sa bahagi ng pondong inutang pa ng bansa para sana tustusan ang mga proyekto sa infrastruktura. Para kay Magalong, isang retiradong general na higit na kilala sa pagbubulgar ng Oplan Exodus sa bayan ng Mamasapano kung saan hindi bababa sa 60 na miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi, angkop lang ang tinatahak na direksyon ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura. Gayunpaman, hindi naman ani Magalong angkop na manahimik na lang ang mga mamamayan sa gitna ng di umano'y lantarang pandurugas sa pondo ng pamahalaan. Partikular na tinukoy ng alkalde ang bahagi ng salaping inutang pa ng pamahalaan para isulong ang malawakang programa sa infrastruktura. Hindi naman sinabi ni Magalong kung ilan at alin sa mga programa sa infrastruktura ang apektado sa aniyay korupsyon sa pamahalaan. Ang nakakalungkot lang, utang tayo ng utang, marami rin sa inuutang natin na pupunta sa corruption, sambit ni Magalong sa programang Teletini, kasabay na panawagan sa mga mamamayan na huwag magsawalang kibo kung may alam din lamang. Pabayaan na lang ba natin? Ibig sabihin tatahimik na lang ba tayo? Alam natin nangyayari sa harapan natin tapos wala tayong ginagawa. Parang mayroon tayong napakalaking elepante sa loob ng kwarto tapos walang nagsasalita. At narito nga po ang buong detalye ng kanyang pasabog. Mas malalang issue ito kaysa New Models Agreement. By Mayor Benjamin Magalong. Let me temporarily set aside my manuscript. Instead, let me speak from my mind and from my heart. Let me give you some facts about what is happening in the entire country today. Last April, news came out that our national debt is already at 13.86 trillion. Remember that when President Duterte started his administration as President of the Philippines, our national debt was at 5.7 trillion, accumulated for decades. In just a matter of 7 years, our national debt increased by as much as 142%. We're now at 13.86 trillion. In short, we are already above the 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin niyan, each and every Filipino kapapanganak pa lang may utang na 130,000 pesos. According to Cartua, our ability to pay our debt would depend on our ability to manage our financial leakages. And so I asked, ano ba yung financial leakage?
And no less than the former Secretary of NEDA said, ang final leakage na sinasabi ko, a big chunk of that goes to corruption. And surprisingly, when the news came out na ang utang pala natin is already at 13.86 trillion, only very, very few members of our legislative branch, people from Congress, raised hell. Ulitin ko, only very few raised hell. It is at this backdrop, or against this backdrop, that I would like to share with you this narrative. Last year, I was invited by the Civil Service Commission and the Department of Interior Local Government to talk before newly elected officials twice. In one session, there are about 150 mayors. A second session, about 200 mayors. Last March, I was given a chance again to talk to about 1,100 municipal mayors, all members of the League of Municipalities. 3 weeks ago, I had the chance to talk and speak before vice governors of the different provinces. So, putulin na po natin dito yung sinasabi ni General Magalong. Yun pong ipinakita ko sa inyong unang parte, yung tungkol doon sa 700 million na ipinamigay daw o ipinangayuda ng PBBM doon sa bagong Pilipinas serbisyo na nung makaraan ng ilang araw lang naglabas ng balita yung Manila Times na 400 million lang yung natanggap nila. And then doon magtataka tayo sa napunta yung almost 300 million. Samantalang ito namang sinasabi ni Mr. Magalong, ito naman yung corruption tungkol dun sa mga build o yung infrastruktura na naging project ni Pangulong Duterte dati. Nung umpisa po, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.7 trillion lang. Pero po ito ay biglang pumalo ng 13.86. At may isa pong nabanggit si Mr. Morales, si Mr. Magalong, na ayon daw sa NEDA, ang malaking problema nila ay napupunta sa corruption yung mga bahagi ng pondo. So, dito pa lang po, nagtataka si dating si Mayor Magalong sa kabila ng mga ganitong issue. Kapag ang corruption ay may kinalaman sa mga opisyal ng gobyerno na malapit sa Pangulo o kaalyado ng pamahalaan ng Pangulo, nagtataka siya, wala halos mga politiko, congressman o senador na nagsasabing bakit ganon, bakit ganyan, imbestigahan yan, hanapin yung pondo. So, mapapansin nyo po yung pagkakabisto dati doon sa problema ng AKAP, kung bakit siya nabisto, yan po ay dahil lang dun sa pagsusulong ng People's Initiative na kung tawagin nila ay Chacha, na ang intensyon ay magkaroon ng Prime Minister at paupuin ng matagal ang isang pamilya o isang hari sa palasyo. So, ang isang masakit dito, lumalabas na parang lantaran na o baliwala na lang yung korupsyon sa gobyerno natin. Isipin po ninyo, kung natatandaan natin, pumutok yung investigasyon ng PCSO, si Senator Rapi Tulfo. Ang laki po ng perang pinag-uusapan doon. Hanggang sa nabulatlat yung mga ini-edit lang na picture ng mga nananalo. Hanggang dun sa bandang huli may naging issue pa na mayroong isang tao na halos 20 beses tumama sa loob ng isang buwan. Although hindi naman sinabi na puro jackpot, pero nakakapagtaka rin kasi meron dyan isang 50 taong nang tumataya, hindi tumatama, pero ito isang buwan halos 20 beses. Pangalawa po, yung issue nung AKAP na nabisto doon sa PI, parang napag-usapan lang pero nawala na. And then ngayon itong 300 million, tahimik pa po yung palasyo, tahimik pa yung PCO o yung
grupo ng PBBM nung serbisyong bagong Pilipinas serbisyo kung paano nila ito ipapaliwanag. Pero dito po makikita na mukhang nag-aamoy corruption talaga, at sino ba ang mga pinagpala na nabigyan o nabiyayaan itong hinahanap na 300 million. Kung ito po ay may katotohanan, medyo hindi na madaling isipin para sa mga Pilipino, sa mga nagbabayad ng buwis na Pilipino, kung ano talaga ang dapat nilang gawin. Kung dapat ba talagang palayasin na itong presidente natin o bigyan pa ng ilan pang pagkakataon. Pero maliwanag pa po sa sikat ng araw, nagdudumilat yung katotohanan, hindi lang sa isang bahagi o sa isang parte ng sangay ng gobyerno mayroong korupsyon. Kaya nga po, bakit nagtataka ang sambayan ng Pilipino, bakit na imbis na trabaho ang ibigay sa mga Pilipino ay puro ayuda, na sa katotohanan naman minsan mas malaki pa yung napupunta doon sa namimigay kaysa sa doon sa binibigyan, at may mga issue pa dyan. Meron ngang, ewan ko lang kung biro-biruan, pero marami akong naririnig na totoo raw na kapag hindi ka kilala ni kapitan o kilala ng tagalista, hindi ka masasali dun sa listahan at may issue ka. Yan po yung totoong kalakaran. So ito pong ganitong korupsyon ay nagpapakita talaga na parang wala talagang kontrol ang ating Pangulo sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang mga proyektong ginagawa. Dito po makikita malinaw, siya mismo yung nagbitaw ng salita na 700 million yung kanilang naipamahagi. Pero ano po itong nangyari, at yung mayor mismo ng Tawi-Tawi nagsasabi na 400 million lang. So naging questionable na naman po. O maaaring nagkamali lang ng sinabi yung Pangulo na 700 million, baka naman 400 million lang talaga. Pero hinayaan lang po nila itong lumipas at hanggang sa pumutok itong balita. At ito pa po ang isang nakakapagtaka. Kung sakaling nagkamali ang Pangulo sa pagbigkas ng figure, bakit yung kanyang mga advisor o yung mga taong malapit sa kanya, nakasakasama niya during that time, hindi nagsasalita at hinayaan lang nilang masalang na naman sa isang usapin yung Pangulo. So isipin po natin ito palagi. Kapag may problema si Bongbong Marcos sa kanyang mga binitawang desisyon at sa kanyang binitawang salita, tahimik lang yung mga nakapaligid sa kanya. Ang medyo umingay lang ng kaunti itong sa polvoron issue niya, na yung mga kongresista ay umaapi-apila, yung kanyang sekretary ng kahirapan na si Gadon ay umiingay-ingay, pero wala pong value hindi po nila kayang kumbinsihin yung tao na yun ang totoo. So hanggang dito na lamang po muli, at maligayang araw. Paki-like and subscribe na lamang po muli. Maraming salamat po.